Pagod na ako mag-review, te. Nahihilo na ako. Sakit na nga ng ulo. Ano ba yan? What if pagising natin, no? Graduate na tayo. Kung pwede lang. Kiss me naman. Pahinga muna ako, te. Sige, ako rin. Finally. Pahinga. Walang kahit na anong iniisip. Kumbaga sarili ko na muna. Ako lang. Ako ang bida. Feeling ko pagod na ako. Wait, pagod na ba talaga ako? Hindi ko na rin alam. Paano ba ang maging pagod? Deserve ko pa ba maging pagod? Parang hindi. Bakit kasi nakuha ko pang magreklamo samantalang maayos naman ang buhay ko? Buo pamilya ko. Bunso ako. Bunso. Huling alas. Huling baraha. Inaasahan ng lahat. Kaya ko ba? Pero kinaya ko naman noon. Kaya ko pa ba? A little break won't hurt, right? Right. Ikaw ba, Jai? Kamusta ka? Maayos naman siguro? Hindi ko na rin alam, pero ngayon ang alam ko lang ay sa wakas. Nagkaroon ako ng pagkakataon para magpahinga. Dito ko nararamdaman ng tunay na pahinga. Malayo sa ingay at pressure ng akademya. Nagkakaroon ako ng oras para mag-isip, magbuni-muni, at muling makuha ang lakas na nawala dahil sa pagod. Be, naalala mo ba yung tinuro sa atin ni Ma'am Rowan about sa mga philosopher? Yes naman. Why? Sa tingin mo, sino yung pinakatumatak sa'yo? Sino yung nagpa-realize sa'yo kung sino at ano ka? Sino ba ako? Sino ba tayo, Jai? Siguro sa mga philosopher na sinabi or na ituro ni Ma'am Rowan sa atin, feeling ko si Socrates yung pinakatumatak sa akin. Yung sinabi niya na virtue is the deepest and most basic propensity of man. Kasi for me, yung mga tao, may likas na kabutihan yan sa puso nila. Hindi mawawala yun eh. Kumbaga sabihin natin, kahit ikaw na yung pinakamasama sa buong mundo, meron at meron pa rin kabutihan sa puso mo eh. Ikaw ba? Sino ba sa'yo? Siguro para sa akin si Immanuel Kant. Kasi lahat naman tayo dapat may pantay-pantay na karapatan at dangal eh. Kaya dapat lang na igalang natin yung sarili natin kaya ng paggalang sa ibang tao. Sa bagay, tama ka naman. Pero may tanong ako. Ano bang gusto mong maging? Flight attendant pa talaga? Anong balak mo pagtapos mo mag-aral? Oo naman, gustong-gusto ko talaga maging flight attendant. Pangarap ko na yan simula bata pa ako. Siguro, pag nakapagtapos na tayo ng pag-aaral, magpapahinga muna ako saglit, tsaka ako maghahanap ng trabaho. Sa akin kasi, bala ko magtrabaho agad. Hindi ko hinahangad na magiging flight attendant ako agad. Ayos lang sa akin kahit na iba muna ang trabaho ko. Lahat naman nagsisimula sa ibaba bago umangat, di ba? Hindi naman ibig sabihin na iba ang daanan na tatahakin ko iba na rin ang patutunguhan ko. Kahit ano pang daanan ang dadaanan ko, sa puso at isipan ko, magiging flight attendant pa rin ang gusto kong destinasyon. Mahirap maging estudyante, pero mas mahirap kapag walang pinag-aralan, walang alam sa mundo. Nakakapagod pero nakaka-enjoy kahit na minsan ay nakaka-stress at nakakapanghina ng loob. Pero umabot na tayo dito. Ngayon pa ba tayo susuko? Magrereklamo pero hindi susuko. Tama, okay lang naman madapa eh. Ang mahalaga, tatayo pa rin tayo, tapos itutuloy yung laban at may panalo natin. Hindi madali, pero kakayanin. Basta may kasama ka, kahit na isa lang, konti, pero napakalaking bagay na. Tipong may kasama ka mag-review, kasama mo sa bawat reklamo, pero kasama mo na rin naman sa pagtapos ng mga activities.
Hindi kailangan ng may kasama, oo. Pero kung binigyan ka ng pagkakataon na makakilala ng isang tao na tutulong at makakasama mo sa journey mo, why not, di ba? Thank you for everything, BFF! Thank you rin. Walang iwanan. Iwanan man tayo ng lahat, wapakils na lang sa kanila. Magiging flight attendant tayo. Final destination na yan. Desisyon yun, te. Basta yun na yun. Mabuhay! Welcome to Old Rock Resort and Hotel, your home away from home. Te, gising, nakatulog tayo. Di ko pa nga ito tapos, oh. Nabuksan ko sa number 6. La. Ay, wala ko nga rin. Moment ko na. Tingnan doon. Pagod na ako mag-review, sakit na ng ulo ko. Mali sa'yo. Tayo na! Yun na yun! Okay.